Bicol, Bicol, Bicol. Ano ang pumapasok sa isipan mo pag narinig mo ang lugar na ito? Pinanakawan po, ADB na puti. Natanong ka na doon? Mga masasarap na pagkain tulad ng kinalas. So guys, pakita ko lang yung pagkain natin. Ito yung pagkain natin na mangkoks kinalas. O baka naman gusto mo yung maanghang na pagkain tulad ng Bicol Express na ultimo pati ice cream ay may sili. Santol talaga yun? Santol? Baka hindi ko niya stop, Fulano din. Or baka habol mo naman yung may thrill sa ride. Yung mala challenging na akala mo nangangabayo ka sa kalsada. Ito yung tipong pagka-uwi mo, tatakbo ka kaagad sa moto shop para ipagawa yung motor mo. Sa sobrang lubak, napakuan pa tayo ng gulong. Or baka naman, gusto mo lang puntahan yung mga tourist spots na matatagpuan nyo rito. Sa nakaraang Bicol ride, sinagad ko mag-isa hanggang makarating sa dulo ng Luzon. Pero ngayon, nag-invita tayo ng mga solid subscribers na sobrang nagulat sa mahihirap na kalsada na madadaanan bago makarating sa magagandang destinasyon. Success! Nakarating ang subscribers ride sa dulo ng Luzon. Sa norte naman tayo sa susunod. Norte naman tayo. Sa video na to, papakita natin kung gumanda na ba ang kalsada at bakit maganda't balik-balikan ang Bicol. Kaya naman, sit back, relax, and uminom muna kayo ng kape. And enjoy the show! Guys, welcome sa episode 16 ng Subscribers Ride kung saan pupunta tayo ng Bicol. Sasagad tayo ng papunta ng dulo ng Luzon sa may south banda. And last time nag-solo ride na ako papunta rito kasi gusto ko rin matry, makita if kakayanin ba if mag-group ride tayo. So ngayon, as a perks ng mga nakasama na sa ride, nag-invite ako ng mga tao, at least less than 20, mga 20 packs, kung sino yung mga gusto sumama. Dito tayo sa may Shell, sa meetup point natin sa Antipolo. So yun nga, nag-invite ako ng less than 20 na makakasama sa atin. So mag-group ride tayo papunta ron. Halos yung mga pinuntahan ko rin last time, yun din yung pupuntahan natin ngayon. So may mga unti rin tayong binago. So waiting pa kami sa iba at nandito kumakain pa lang kami. May kita nyo sa likod, yan, kasama natin si Neil, nagtatrabaho. Friday ngayon, trabaho yan no Neil? Nagtatrabaho, pero mag-ride. Ganyan kasi pag yung mga kasama natin ngayon. So, mga walang tulog yung mga kasama natin. So, tayo may tulog naman tayo, mga 2 oras. Pero huwag kayo mag-alala kasi mag-check-in naman tayo sa motel kung saan ako nag-check-in dati. Lodge pala, sorry. So, ayun. Kukunin ko lang muna yung pagkain ko. Salamat po. Ako nung cafe latte. Ice, wala kasi silang hot. Tapos, Jamaican cream puff. Tsaka may in-order pa ako isa eh. So, ito yung merch natin. Si Sir Manny kakakuha niya lang ng merch. Ito kay Omar. Tapos, ito kay Sir Mon. Tapos, ito vest ni Sir Michael kasi wala siyang vest. So, ito yung pinaka-uniform namin. So, pakita ko lang pala yung bago sa atin, sa suot natin. Padded to, same pa rin. Tapos, meron tayong binili from Rock Bros. Ewan ko na yung kita. Ano siya? Parang leg bag. Kasi napupuno na yung gamit ko rito ng charger, ng cable, ng action camera, and barya. So, may subscriber na nagsabi, wag ko raw ilalagay yung cellphone natin sa may side pocket ng motor kasi nasira raw yung camera lens niya ron. So, ayun nga. Dalawa nag-comment sa akin nun. So, hindi ko na ilalagay dun sa bulsa ng ADB 160. Dito ko na siya ilalagay. Tapos, i-charge ko na lang siguro habang ano siya. From Rock Bros to, ilalagay ko na lang yung link. So far okay naman. Biniyahe ko na siya from Manila papunta dito sa meetup point sa Antipolo. Okay naman siya. So guys, andito na yung pagkain natin. So bumili tayo ng ano ba yun? Auntie Anne's. First time ko titikman to. Cinnamon sugar yung in-order ko. Sarap. Ang sarap pa nito. Medyo ba yung iba nasa labas na? Nag-uusap-usap pa sila. Nandito ko pa iba eh. Time check, it's 9:43. 10 o'clock naman yung call time namin dito. So medyo excited na kinakabahan din ako sa ride na to. Sa tulog kasi problema eh. Motor, katawan, nag-condition naman tayo. Change oil pagka uwi na. Hindi ako nag-change oil. 1,300 na yung tinakbo ng motor. And sabi ko pag uwi na ako magkapa-change oil. Naka-shell long ride naman tayo. And by the way guys, for this ride, papuntang Bicol, gagamitin natin yung Freedcon Intercon FX Pro. So, nasubukan ko na to from Manila to Ilocos Norte to Bigan na hindi siya nalobat. So, sasaganin natin to hanggang Matnog. By the way, dalawa pala yung ganito ko. Kasi isa sa OBR, binahon ko muna. Parehas kami FX Pro.
So guys, so yan si Jason, and ang kanyang OBR si Ma'am Darlene nandun. Suot nila yung merch natin na version 2. Ako version 3. Magtataka kayo bakit version 3 sinuot ko kasi last time na nag-Bicol ako, version 1. So, niro-rotate ko lang kasi baka sabihin nyo, same vlog lang kasi same yung sinuot ko. So, para maiba naman. Di pa natin nadadala ng Bicol to, ngayon pa lang natin madadala ng Bicol to. So, ayan. Kaya nag-version 3 tayo. Actually, may lalabas tayong bagong jersey. Actually, hindi siya more on jersey. Parang ano siya, shirt na oversize. So, papapap ko na lang sa screen. Processing pa kasi siya, kaya hindi ko pa pinopost sa social media. Ewan ko nakikita nyo sa picture, pero yan yung kalagayan ni Mayon ngayon. Ano siya, alert level 3. So, yan, kaka-update lang dito ng July 17 sa Philippine Weather System. Yan ang dadanasin natin ngayon. So, sana kumalma naman siya pagdating natin doon para medyo makalapit-lapit tayo sa kanya. Hindi naman literal na malapit, pero alam niyo yun, malapit sa Mayon. Kasi yung mga tourist spots na pupuntahan natin, dito, karamihan dito sa Albay. So guys, so pakita ko lang pala. Ito yung mga kasama natin. Tapos, ino-on ko yung ano nila, live location sa Telegram para nakikita nyo isa't isa. Kunyari, katulad dito, si Ma'am Dali nag-share siya. Pag nag-share siya, makikita mo kung nasan kami. Ito, may paparating si Jesto, paparating na siya sa amin. So, makikita mo yung buong grupo, dito kami. Yung grupo, yan kami, magkakasama kami. So, sa Telegram yan, para mas mapadali yung buhay nyo. I-share nyo lang yung live location nyo hanggang kailan nyo gusto i-turn off. So, para kahit magkakahiwalay kami, pag tumigil man kami somewhere at hinahanap namin yung isa't isa, makikita namin sa buong mapa. Of course, except lang pag walang signal, hindi nyo mahirapan kayo. Pero pag may signal naman, makikita nyo yung isa't isa. So again, welcome sa episode 16. So, mag-start na tayo ng briefing, guys. Okay. So, ito yung mga kasama natin. Nantay lang namin si Nel. Ito yung mga kasama natin sa ride for today. Lahat yan nakasama na ng subscribers ride natin. Iba, first isang beses nakasama, iba, madalas nakakasama. So, sabi ko naman kasi kung sino yung mga nakasama, pwedeng sumama. So, yun yung ginawa nating perks sa mga subscribers ride natin. Basta nakasama kayo na isang beses, pwede na kayong makasama sa Bicol ride na ginawa natin. So, guys, free of charge to. Wala ko siningil sa kanila. Yung mga ride naman natin lahat, libre naman po yun. Libre naman po sumama sa mga rides natin. And ito, game. Guys, simulan natin. First of all, good evening and welcome sa episode 16 ng Subscribers Ride. Maraming salamat po ulit sa pagsama at alam nating matagal nating pinagplanuhan to. Simula pa ata nung Sagada. And yan, so karamihan dito kasi parang ngayon na lang ulit natin nakasama kasi talagang medyo magiging magastos din yung ride tapos malayo. So yun, pinaghandaan talaga namin. As much as possible, huwag nyo iiwan yung mga kasama ninyo kasi dalawa lang naman kayo pwede kayo mag-overtake. Tapos pa nag-overtake kayo, antayin nyo na lang yung kasama nyo kasi hindi naman kayo mahirapan by two lang talaga. So guys, ito magte-take off na kami. Let's go. Ako wala pa akong kasama pero iba natin kasama rito, may mga partner na yan. So take off namin dito sa may Shell Antipolo. 2 hours and 42 minutes, 105 km din pala. So let's go. Let's go. 2 hours and 41 minutes. Papunta po tayo ng Jollibee, Lukban. Lord, gabayan niyo po kami lahat. And sana safe at walang maaksidente, walang aberya. Please, 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 Lord. Ngayon ko lang po gagawin yung ganito kalayong biyahe. Actually, may isa pa tayong gagawin na ganito. Ilocos Norte. North Loop naman, after nitong South Loop. Sasagarin natin yung Luzon. Ang goal ko kasi makapag-subscribers ride ako sa magkabilaan dulo ng Luzon. Tapos susunod na tayo mag-Visayas and Mindanao. Tsaka na, pag medyo nalibot na natin tong Luzon. And bago tayo syempre mag-subscribers ride sa North Loop, ako muna mag-isa. Or baka may kaduo ko kasi gusto ko muna aralin yung kalsada, paano yung mga itinerary na paplanuhin ko para sa buong subscribers natin. Guys, again, wala tong bayad wala po ako sinisingil na charge sa mga kasama sa event. Lahat ng kasama ko rito nagbigay ng waiver at nagbigay ng ID. So bago kayo pala makasama sa ride, kailangan may i-provide kayong ganon. For, alam nyo naman, for safety natin, safety nyo, safety ko, diba? Para alam ko if ever may mangyari din sa inyo, sinong kukontakin natin. Kasi hindi ko naman lahat to guys, lahat na nakasama ko rito ngayon sa subscribers ride, dito ko lang sila nakilala sa subscribers ride. Yung iba naging sobrang close na rin natin, gawa ng hindi natin sila nakakasama. Kaya sobrang thankful ako sa mga paulit-ulit sumasama. Kaya sila, nagdadaanan na sila, magkakasama sila. Wait lang, mag-Google Maps lang ako.
Ayun na, nagdaanan na yung mga kasama natin eh, no? Mga kasama natin yan. Si Ma'am Dali, wala rin siyang top box, sinanggal niya. Ayan, shoutout Ma'am Dali. O, Sir Manny yan. Tsaka si Ma'am Mean. Si Nel. Ayan si Nel. Second time na makasama sa atin ni Nel. Second time ba? Third time? Ayan, shoutout sa'yo Nel. Ang next naman natin ay si Jay. Kasama niya si Ma'am Darlene ng kanyang OBR. Si Jason yan. So nila yung... Ay, si Kuya Ronald pala yan. Sorry, si Kuya Ronald pala. Ito ata si Jason. Ay hindi si Jason to. Ito si Sir Mon. Ito sila Jason at si Ma'am Darlene. Sila Kuya Ronald pala yung kanina. Ito sino to? Si Jess, naka Aerox. Ayan. So maganda naman yung pacing nila, kalmado lang and yan, tama na yung pacing namin. So yan guys, pag may nag-ride tayo, napakalaking bagay po nung reflective vest natin, tapos tamang pacing, distance. Nakita nyo naman, nakadistansya naman sila sa isa't isa. Ako lang yung pasaway. De joke lang guys. Kasi gusto ko sila mabidyoan, gusto ko pakita sa inyo. Hindi naman ako ganyan na didikit at didikit sa kanila all the time. This is for the video purpose lang, kaya medyo dumikit tayo sa kanila. May nanakawan po, ADB na puti. Natanong ka na doon? Pang-apat na checkpoint eh, mga kasama ko po yan. ADB na puti yung mga kasama mo to. Opo, lahat po yan, mga naka-vest. Sige lang. Okay lang po. Kasi galing Taytay, tapos dito yung... Oo nga po, buti nga po may mga check. Opo. Sige. Salamat po. Ayan guys, Pililla Rizal na naman tayo. So ito yung mga kasama natin sa Pililla Rizal. Go na raw, tara. Na checkpoint, pang ilang checkpoint na to. Actually, pero guys kudos sa mga kapulisan natin. Talagang pinapara nila. So guys, kakaligpas ko lang dito sa may Pagsanhan at diretso tayo rito. Tumigil ako kasi dalawa yung way na tinuturo sa akin. Isang pa Louisiana, tapos yung isa sa pa Mahayhay ba? Pero itong pa Louisiana yung dadaanan natin. So actually, isa to sa pinakamagandang kalsada na napuntahan ko. Yung Louisiana. Pa nagano kayo? Louisiana Kabinti Loop, tama ba? Ayun nata yung dinaanan ko nakaraan nung galing kaming Unisan. Napakaganda ng kalsada rito. So shoutout lang sa mga taga Louisiana, Laguna. Andito tayo sa may Louisiana Park. At ito yung parang city hall nila. Wala lang, napadaan lang ako. Ganda rito kasi tuwing dumadaan ako rito mailaw. Alam mo lagi ako dumadaan dito tuwing dumadaan. Pero 2 times or 3 times na ako dumadaan dito. And mailaw siya. At may aso. Mabangga ka dyan. Lumalapit ka pa sa akin. Ayan bagong Louisiana. Very nice na mailaw kasi walang tao dito. Takot, walang tao. Kanina pa ako mag-isa, nagdadrive ako. So guys, andito tayo sa may Jollibee Lukban. And andun yung iba natin kasama na mga naghihintay dito. Tapos yung isang grupo natin na kasama, wala pa. So dito sila manggagaling, papunta sila rito. So nauna na ako para ma-navigate ko rin. May mga kasama na tayo na una ron. So tara, kakain muna tayo, magkakape. And check ko yung social media natin kung nasa na sila. I mean yung Telegram, social media. Yung Telegram. So grabe, sarap ng kalsada. Sobrang luwag. Iba talaga pagdaan mo backdoor. Mas maluwag. So pasok muna ako sa loob. So eto si Roel. Kasama natin na dito na natin na meet up. Suot niya yung version 1 natin. Mag-isa ka lang ba? May kasama ka? Kita ko nga sa loob eh. Pares kayo naka version 1. Favorite to son. So ayan si Roel. Waiting pa tayo sa iba. Ang sarap ng kalsada, lamig. Dito, grabing dilim. Saan? Dito sa sobra. Sa pinanggalingan mo? Oo, dito ako dumaan. Saan ba yan? Kamay ni Jesus. Kamay ni Jesus? So, Pamayhay. Pamahayhay yung... Pamahayhay yung dinaanan mo. Louisiana ako dumaan. Madilim para sa Mahayhay, no? Sobrang dilim. Sobrang dilim daw, guys. Oh. So, yun lang. Update lang. So pag hindi umabot, dumiretso na kayo sa option B. Then ang check-in natin is 4 hours lang po yung itutulog natin para makapagpahinga. Hanggat maaari, huwag niyo iwan yung partner niyo lalo ngayong gabi kasi mahirap. Tapos naka-share naman lahat po sa Telegram, no? So para makita natin yung mga location nyo. And so by pair na ulit tayo. Maganda yung kalsada rito sa may Pagbilao Bypass Road, but make sure na may ilaw kayo at hanggat maaari may kasama kayo. So ayan guys, kakaliwa tayo. Pag diniretso mo, papunta yung Unisan kung saan tayo pumunta nung subscribers ride. Pero dito tayo sa left side. Ayun lang, may truck.
Hindi tayo maka-overtake dyan, no? Pag nag-overtake ka dyan, tapos may lumaragas ang bus. Delegads. So, wait lang. Blind spot pa. Ayan na, Lubax. May mga rider. Ayan guys, ano yung dami rider. Ayan, mga akit na, baka magbikol yung mga yan. Punta na tayo sa may bitukang manok. Actually, sinasabi nila hindi daw talaga ito yung original na bitukang manok. Ito yung sa Atimonan eh. Ayan o, Quezon Province Landscape. Pero kasi parang siyang bituka rin ng manok. Kaya parang kinatawagan na rin siyang bitukang manok. If even i-check nyo sa Google Maps, bitukang manok na nakalagay. Eh na mga lubak! Andito na yung pinaka mahirap na part sa akin last time kasi malubak na to eh. Yung pagkaligpas mo rin sa may bituka. Kaya maglalaylo tayo. Sarap ng may kasama rin. Ayan, pinapagod nila tayo. Ito yung mga inaabutan ng barya. Ingat kayo rito, medyo steep din yung pagka-zigzag nito. Ayan. 4 kaming nandito. Ewan ko kung sino yung dalawang nasa likod namin ni Kuya Mon. 4 kami naka-convoy sa group namin. Grabe no, nakaraan na dito ako. Ngayon nandito na naman tayo. Ayan, nabigayan dito eh. Try natin ma-overtakean tong Avanza para di tayo ma-atchersan. Ito na yung malubak na part. So once na nasa taas na kayo, medyo mag-ingat lang kayo kasi malubak-lubak to. Ang lala nung nakaraan, seryoso. Oh, yan na to. Naraglag. Sige tol. Go lang, go lang. Biglang dumami yung convoy natin. Joke lang din namin kasama yung mga nasa tapat. Magkano po 4 na oras? Magkakaiwalay po kami. Pwede po ba yun? So ito price niya 2 packs 3 hours 450. Ang 6 hours 650. So magki 3 hours lang kami para 450. Ito presyo. Mukhang magti 3 hours na lang tayo kasi pag 3 hours 450. 2 packs. So kung gusto nyo makatipid, pwede naman kayo mag 450. Hati na lang kayo 450. 450 2 packs. 450 2 packs 3 hours. Ayun, pwede na. Silang dalawa magkasama. Ako magkasolo na lang ako. Okay, so 3 kwarto. Bali ma'am 3 kwarto kami. May mga kasama pa kasi kami. On the way na sila. Ito si Blanca, nagpapahinga. Sarado ko lang yung motor ko. So, ito yung kwarto. Ayan siya. Ito rin ata mismo yung pinagstayan ko dati. So, kailangan i-grab natin yung chance makatulog. Ma-charge ko yung mga power bank. Ito. I-chat ko rin sila na, sabi ko na mag-proceed na sila sa option B kasi isa na lang yung bakanting kwarto dito. Nag-send din ako na 3 hours lang kami. So, ingat sila. I-message ko. I-check ko lang sila. Tapos, matutulog na muna ako. May libre naman silang sabon, tuwalya. Maliligo ko mamaya kasi nalalagkitan ako. So, yun yung guys. Magpapahinga muna ako. Kailangan ko makarecover and check ko sila. Maganda tong napag-istapan namin na RNZ Lodge kasi malapit na to sa Bicolandia. Ito yung tipong pagod at inaantok ka na. Kaya perfect timing mag-stop over dito. So, andito tayo sa RNZ Lodge. Papunta na tayong Lopez. At yung mga kasama natin, nakapag-check-in naman sila. Pero di ko sure kung saan sila nag-check-in. Pero nagpapahinga sila ngayon. Then may mga kasama rin tayo nandito. Gising na sila. So, tayo ay gagora na papuntang Bicolandia Arc. Yung gateway to Bicolandia Arc. Tapos, 1 hour away siya rito. So, tara. Papinitin ko na si Blanca. Then, alis na tayo. Ayan sila Sermon, yung mga kasama natin. Ayan sila Kuya Manny. Tapos, ito sila Jeric tsaka si Michael. So, check out na kami. Ito, di ko alam. Pulang ADB. Parang wala yung kahapon dyan. So, ito, paalis na kami. Papagas muna kami. So, very convenient naman tong binili natin bag. Kasi dyan ko na siya ilalagay pag mag-recharge ako. Thank you po! Thank you, thank you.
Sa mga oras na ito, flat na pala yung gulong ko. Zero na yung hangin pero hindi ko pa nararamdaman. Bakbaka na. Ah, shit, flat ako. Pako kaya to? Huwag mo sabihin may pako ka, Blanca. Hindi siguro ako makakauwi kung wala ako nitong portable na panghangin natin. Napakalaking bagay nito. Ilalagay ko na lang yung link sa Lalagyan baba mo sa nito. description. Zero yung hangin natin, grabe. So sobrang laking bagay ng portable na panghangin. Oo, zero eh. Pag di gumana, lalagyan ko nito. Pag lumambot ulit, lalagyan ko na nito. Ayoko kasi lagyan nito na sealant. Magbabara na naman yung pito palagi eh. Ayan, so 31 na siya. Pero kahit ganun pa din, tuloy pa rin tayo sa ride. I-enjoyin natin to. Eh, may mga tire shop naman, vulcanizing, and ayun nga. May pampasak din pala ako guys, sa mga nagtatanong. Dalawa yung pampasak ko rito. Just to be sure. So guys, share ko lang pala, simula kahapon, doon sa pinanggalingan, simula sa bahay, or Antipolo, hanggang makarating tayo rito sa lodge, okay yung kalsada. Oo, may mga lubak, hindi 100%, pero somehow malaking improvement kumpara sa last time na dumaan tayo, lalo na rin sa may paglagpas sa may bitukang manok. Doon yung naramdaman ko talaga na lubak-lubak eh. Eh ngayon, okay na siya. So may dadaan na kami Petron, magpapagas na rin tayo. Check ko lang ulit yung gulong ko. Ay po siya, sorry na, hatak ako. Naka-charge nga pala ako. Yun lang, minsan yung charge natin eh, nakakalimutan ko. So yan, full tank na ulit si Blanca. 60 liters yung pinagas natin. Tingnan niyo yung upuan ni Sir Mon, may sandalan. May armrest pala, armrest. So andito tayo sa part na may mga ginagawang tulay at medyo malubak dito. Pero overtakean ko tong truck kasi hindi ko makita yung dinadaanan and malikabok. Kailangan ko siya ma-overtakean. Rough road. Overtake tayo sa kanya. Isa to sa mga gusto kong qualities ni ADV 160. Talagang wala akong masasabi pagdating sa mga lubak. Yun ang ginagawa. Parang nakaraan dumaan ako, ganito pa rin. Kaya na magagawa to. Dumaan ako nakaraan dito, March, February, katapusan ng February. And ganito pa rin yung daan. Makakabawi na lang kayo ng magandang part ng kalsada bandang ano na eh, na Sorsogon na. Albay, maganda rin naman ang kalsada sa Albay. Sa Naga may part na hindi pa ganun kaganda. Ewan ko lang ngayon. Kasi diba, yeah, tinututukan ng DPWH to. Yeah, let's see. This is where your taxes goes. Sa mga nagtatanong, ang oras natin ay 8:11 ng umaga at sobrang init. Buti na lang naka-airco riding jersey tayo. Pero wag na tayo magreklamo dahil ito yung pinagdasal natin na wag sana umulan at ayun nga lang mainit. Kagabi sobrang lamig ng hangin nung madaling araw, pero ngayon sobrang init umaga. So okay lang to. Pero alam natin na pag mas mainit, mas nakakapagod sa biyahe kasi nga nakaka-exhaust. So kailangan mag-rehydrate kayo palagi. May tubig naman tayong bakon. At sa Gateway to Bicolandia, doon tayo mag-almusal. Kakainin natin yung yum burger na binili ko kahapon sa Jollibee. And may mga pagkainan naman doon. Nakaraan pumunta ako, nakita ko may mga kainan. Pero magkakapilan tayo. So guys, 1.3 kilometers na lang. Ando na tayo sa Gateway to Bicolandia. Medyo malubak lang sa part na to. Pag malapit na kayo dito sa may Gateway. One, are you ready? Ayan na, Gateway to Bicolandia. Bicolandia. Tigil tayo rito. Ang pagbabalik sa arko ng Gateway to Bicolandia. So guys, welcome na dito tayo sa may Gateway to Bicolandia Arc, kung saan hinihintay natin iba nating kasamahan dahil ito yung meet up point ulit namin para makumpleto kami, para makapag-picture kami kasi ito yung episode 16 ng Subscribers Ride. And malaking bagay yun na makapagkuha kami rito. Kantay lang namin yung iba at may sadyos, malambot yung gulong ko. Anyway, it's okay. Masaya tayo nandito tayo sa Bicol and maghanap na lang tayo ng vulcanizing store para makapagpahangin ng gulong. So ito, magagamit na natin yung pampasak natin. Buti may vulcanizing malapit dito sa arko ng Bicolandia.
Wala na? Ah, wala na yung pako. Ayan, gano'n pala magano ng pampasak. Tutusukin mo muna, tapos salpak yung pasak. So buti na lang pagkalagpas niya ng Bicolandia Arc, may vulcanizing dito. Ayan, salamat sa kanila. Ginawa nila yung gulong natin. So si Blanca nakapasak na lang yung gulong niyan. Ayan, makasagad na tayo. So dito kami sa Arco pa rin. At napasakan na nga yung gulong and nilibre tayo ng kape ni Piemon. Si Piemon, salamat sa pakape. And yun, okay na si Blanca. Maraming salamat sa mga vulcanizing na nag-repair ng gulong. First time ko kasi mapakuan at magpapasak ng gulong. So ganun pala siya. So naindiyan ako paano gagawin next time. Sir Ronald, gamit ang ating version 2. Solid supporter. Pati yung misis niya, naka-riding jersey. Actually, ito rin, sila sermon. Yan, gamit nila yung mga jersey natin. Tayo gamit natin yung version 3. Guys, so nagdatingan na yung mga rest back natin. Ayan yung mga iba natin kasama. Yan, so magpi-picture taking muna sila tapos magbi-briefing na tayo. Ito, dami na pala natin kasama. Sobrang daming nangyari. Wala pa tayo sa kalahati. Pero buti na lang dyan yung mga kasama natin. Ayan. Enjoyin natin yung ride kahit napakuan tayo ng gulong, wala tayong tulog. May mga kasama naman tayo rito. Kasama natin si Sir Kicks. Ayan. Kailan kaya tayo nakasama? Sang subscribers Yung live? nagbataan tayo. Bataan, no? Nakasama natin siya nung Bataan. Yung nag-beach tayo. Sa Kinawan. Ano? Kinawan Beach. So, one time pa lang tayo nagkasama, no? Oo. Ayan, nakasama natin siya. Tapos nakasama natin siya sa Bicol. Ayan, gamit niya yung Honda Beat. Nagkakaproblema na siya kasi masakit daw sa puwet. Kahit may cushion na masakit sa puwet. Manipis kasi yung ano ko. Manisipan. Pero yun, okay naman, no? Hindi ka naman nahihirapan. Ayun. Okay naman. So may mga tayo, kasama natin before nga. Tapos, pinagsama-sama ko sila. Bawat episode, kung sino man yung gusto sumama. Basta nakasama ko kayo before. Ayan. Group ride tayo. Wala pong bayad to, guys, ha. Ano lang to, open invites to. Ayan sila. So guys, nandito kami sa may Arco and magkasagawa kami ng huling briefing kasi kompleto na kami. Yung mga di namin nakasama sa kanina sa may Jollibee, sa may Shell tsaka sa may Jollibee, nakasama na namin ngayon. So i-arrange lang ulit natin. Yun yung mga kasamahan natin. Nagagwapuan at nagagandahan. Sakto lang daw, sakto lang. Mamaya sobra, ngayon sakto lang. Sa next itinerary natin sa Mangkok Skinalas. So yung Mangkok Skinalas, 3.5 hour away ata from here. And then after nun, sa may Albay. Ano ba yung next itinerary natin doon? Teka lang After nung Mangkok, sa may Kitinan Hills, yung may magandang view ng Mayon. So, ang mangyayari, yung convoy natin, per pair na lang. Tapos hindi na tayo maghihintay ng marami. Yung katulad ng ginawa natin before sa papuntang Jollibee kasi sobrang madedelay. Actually, late na tayo as of now. Ang dami pa nating itinerary kaya gusto ko maiwasan natin maggabi. Gusto ko before 6 PM, naka-check-in na tayo kasi bukas 4 AM, nasa 7-Eleven na tayo. So, 3 o'clock, gising na. Para may tulog kasi kailangan nyo ng tulog, makabawi ng tulog. So, kaya medyo papaspasan natin. So, pagdating natin ng Mangkok Skinalas, kakain lang tayo. And then, after natin kumain, kung sino man yung kunyari, nauna tayo, parang sa Sagada, yung batch by batch sa mga itinerary. So pagdating nyo ron, kumain na kayo din, mag-proceed na kayo papunta sa Kitinan. Susundan nyo lang yung mga itinerary na nakalagay dito hanggang sa magkita-kita tayo ron or matapos. Hindi na natin kasi kaya, gustuhin ko man maghintayan para makumpleto tayo sa bawat picture. Hindi nakakayanin ng oras natin kasi very limited lang and then hindi natin siya pwede ipagpabukas para puntahan kasi bukas may itinerary din tayo para sa araw na yon. So talagang sobrang kakapusin tayo sa oras kasi ang dami natin pupuntahan and ayun, nahabulin natin bago magdilim. So nice weather naman kasi walang ulan and mabilis lang to. Tapos huwag niyong kalimutan uminom ng tubig kasi mainit. Huwag kayong manghinayang huminto saglit para uminom, mag-CR. Tapos anytime man magpagas, mag-CR, okay lang yun. Businahan nyo na lang yung kasama nyo pag mag-CR kayo. And then gawa kayo na sarili nyong pacing. Tapos kunyari, may kasama kayo na ibang grupo at huminto sila, hindi nyo kailangan huminto, dumiretso lang kayo. And unless may problema, syempre. Pero pag nakita nyo silang huminto, kunyari ako, pag huminto ako, diretso lang kayo kasi nagpapalit lang ako minsan ng battery, ganyan. And ayun, kita-kita lang tayo sa Mangkok Skinalas and then sunod-sunod nyo lang itinerary. Lahat naman ng link ng lugar nandito. Tapos huwag nyo kalimutan mag-share live location kasi dito ko tinitignan ko nasan na iba Lalo na kung may problema katulad ko napako ako tapos ayan, nagpapasak. So yun, para at least coordinate lang tayo sa isa't isa. And yun, pag may emergency tawag kayo, huwag nyo ko i-chat, tawagan nyo na kagad ako kasi minsan pag chat di ko nababasa. So yun lang, ingat lahat and tuloy-tuloy na tayo.
So, enjoy the ride. Ayan, kita-kits sa Naga. Ayan, let's go, let's go. Ayan, ingat sila. Ay, may mga questions ba? Okay naman? So, let's go na kasi kalaban natin ngayon yung oras. Hindi yung panahon eh. Maganda yung panahon pero yung oras na lang ang kalaban natin. Eh, makasama natin. Sobrang saya, ang dami. Kasi dati mag-isa lang ako rito. Pero ngayon, ang saya. Nakakamiss yung ganito, guys. Seryoso. Very memorable yung ganito. Ito yung mga challenge na pagdadaanan nyo, yung mga ganitong truck, ang dami. Ay, pasingit. Thank you. Nagpa-thank you naman ako. Ang daming truck, guys. Ito yung mga ingatan nyo. Ang dami yan. Kasi yung iba rito truck, guys, diretso talaga yan hanggang Matnog. Tapos isasakay nila ng Roro, dadala nila sa kabilang bahagi ng Pilipinas. Habang binabaybay namin tong kalsadahan ng Ragay, Tagkawayan, papuntang Sipokot, hindi naman puro masama ang makikita nyo rito. Oo, laging sinasabi na pag sa Bicol, malubak, sa Bicol, ganito. Pero, hindi maganda maging stigma na yun yung iisipin mo kagad na pag sinabing Bicol. Sobrang daming kayang i-offer ng lugar ng Bicol. Ang kailangan mo lang gawin, mag-ipon ng pera, magpagas ng motor, magbihes, at lumarga papunta rito. At ma-appreciate mo din lahat ng pagod mo. So guys, saan na tayo? Sa kalagitnaan tayo ng Ragay. Kaya nasa kalagitnaan na, kikita ba sa phone ko? Basta sa kalagitnaan tayo ng Ragay. Dadaan tayo ng Gaongan, Sipokot, Pamplona. Tapos may 7-Eleven kasi rito. Ayun, may nakalagay yung I Heart Ragay, Kamsur. Tapos wala pa rin tayong kasama. Bibili lang ako ng malamig na inumin dito para makapag-refresh tayo. Grabe init. Pati si Blanca, init na init sa harap. Ayan o. Oh, grabe init. Kakachat ko lang sa group chat, sabi ko tumigil kayo. Tapos biglang may dumating sila Ma'am Dali, tsaka sila Jason and Darlene. Ayan, so ang init kasi. Pero hiniling naman namin to na wag umulan. So yan, mainit. Sabi ni Ma'am Dali, grabe pala to Sir Mark, 3 oras ka mga ngabayo. Matagtag kasi. Grabe. Ano na? Alam daw niya talaga motor dala niya, hindi kabayo. Grabe nga naman kasi. Tama nga ako si Jess nandyan na eh. Kaso sabi ko 7-Eleven kaya kumanan na kayo. Si baka pagalo, iinom din. Mga nauhaw yung mga kasamahan natin. Nagtigilan sa 7-Eleven. Ito, nakita mo yung chat ko hindi no? Talagang tumigil ka lang dito. Oo. Tumigil lang din siya dito. Ako dahil sabi nga, naalala ko si Rowel, sabi na pag nakita tayo sa 7-Eleven, titigil tayo. Sabi ko 7-Eleven. Si Roel nasa likod mo? Hindi, wala akong kano. Wala ka na rin kapaisip. Si Jess nakita ko mag-isa, nasa harapan ko eh. Nalusutan ko si Omar tsaka si Kix. Sa likod ba yung mga... Titigil din 10 yan. minutes away, 10 minutes away. Titigil din yung mga yun dito. Pero sobrang sama ng lubak kasi dito. Init, tsaka ang init eh, no? Sabi ko, Pero hiniling naman natin na wag umulan eh, yan, mainit. So guys, nagpaalam na tayo sa mga kasama natin dito. Sabi ko mauna na ako kasi may mga kasama rin tayong nauna sa atin. So para mahabol ko sila. Kuwawa naman sila eh. Pagdating nila nun, wala ako. So doon natin sila kikitain. Sinacharge ko lang minsan yun. So sinacharge ko lang yung mga gamit ko. So guys, nandito na tayo sa may Sipokot. At nandito tayo sa may boundary. Lagi ko pinapakita ito pag dadadaan ako rito. Alam mo, lagi pupunta rito eh, no? Pero ayan, no, may sign naman siya. Pag kumaliwa kayo dyan, papunta kayo ng Camarines Norte. Pag kumanon kayo, papunta kayo ng Naga. Ayan, no? Tandaan nyo na may mga billboard na yan para di kayo malito. So kakanan tayo kasi pupunta tayo ng Naga. Punta tayo ng Matnog, kaya kakanan kami. Si Sir naka-denim jacket, buti na titiis niya. Ako naiinitan eh. Iba nangingialam ka, Sir MJL. Kanya-kanyang trip yan eh. Sorry na po. Nainitan kasi ako. Ako nga kahit naka-aircon, nainitan na ako. So guys, pakita ko lang yung pagkain natin. Ito yung pagkain natin na Mangkok's Kinalas. Ito yung 100 big beef with egg. So yan, excited na ako matry. So mahirap lang kumain itong kinalas kasi sobrang init. Tapos hihigop ka ng mainit sa sabaw. Pero sulit to, worth it to, yung biyahe na to.
Hi, may subscribers tayo na sa phone. Hindi na kasama. Pero kasama natin yan no Sagada. Ano pangalan niyo ulit, ma'am? Christine. Shout out, Miss Christine. Yan, see you again on the next ride. Kaso may iwan mama mo pag sumama ka. Palitan na lang kayo. Palitan lang. So guys, paalis na kami. Papunta na kami sa Kitinan Hills. 2 hours pa pala. Kala ko 1 hour na lang. So, ito yung batch namin. Next batch, may parating na rito mga 10 minutes. Yung iba nating kasama. So, sila naman kakain dito. Tapos sila naman susunod. Kasi kailangan na namin umalis. Time check, it's 1... Ano na ba? 1:30 na ata eh. Kung 2 hours, 2:30, 3:30 kami makakarating. Eh, ang dami pa namin to 1:30 nga. Ang dami pa namin pupuntahang itinerary sa Albay. Pero magkakatabi na lang naman yun. So, para mahabol, alis na kami. Guys, so ando na si Mayon, no? Nagtatago. Grabe kasi, tignan nyo naman yung kaulapan dito sa tapat natin. Hoy Mayon, magpakita ka! Grabe, pumunta ako nakaraan, ganyan ka rin. Magpipicture lang tayo dito sa Welcome to Albay. Wala pa akong picture dito. Pag dumadaan ako, nakikita ko to. May mga magsasaka rito. So yan, welcome to Albay, Mayon! Pagbigyan mo na kami ngayon! Huwag ka nang umulap dyan! Huwag ka nang mahiya! Tumigil lang ako rito kasi may nagbebenta ng mga buko. Bumili akong buko. Sikat sa kanila yung rice puto makapuno. Parang malagkit ata yan eh, no? Rice puto. Kalagay oh, Kitinan Hills, Kitinan Ranch dito daw. Nandito na tayo guys, 4 minutes, 1.8 kilometer away. So medyo maraming tao sa loob. Nakikita ko na sila rito. Kitinan Ranch. Ay makasama natin. Mukhang kanina pa kayo ah. Mukhang kanina pa kayo. Yan lang. Kakarating nyo na din. Gumising ako ng datnan kita eh. Ah, nakita mo ako? Ano po? Apa? Bali, sa taas naman. Ah, sige po. Papapicture lang hanggat wala pang ano, sasakyan. Napakaganda ng view. Nakabalik na tayo dito sa Kitinan Hills. Ito yung pinakaunang itinerary na pinuntahan namin nung nakarating kami rito. Nadaanan namin yung Kamalig Bypass Road. Pero dito kami dumiretso kasi pagdating ng hapon, pag hindi na ganun kainit, lahat ng tao magdadagsaan. Hindi naman lahat. Mas maraming magdadagsaan kasi sobrang open ito. If makikita nyo, may mga park din dito, may mga nagte-tent, tapos may mga kubo. Pero pag malilim na, halos lahat nakakalat na dyan sa grass field. So, sinamantala natin na unahin to. Magpo-fruit shake lang kami siguro. Antayin lang namin yung iba, and then punta naman tayo sa next one. Ito na ata yung pangatlong beses ko makapunta rito sa Kitinan Hills dahil sa napakaganda nilang farm na napakalaking view and open space. Kaya kung pupunta man kayo ng Albay, Bicol, huwag niyong kalimutan dumaan dito dahil isa to sa may mga magagandang tanawin ni Mayon. So guys, papunta na kami ng Kamalig Bypass Road. Andun yung dinaanan namin kanina na may magandang view din ng Mayon. So okay lang din pumunta ngayon para may picture tayo sa kanya. Ito na siya. Haha, ang ganda no. Wow, 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 wow. Kung gusto niyo ng libre at magandang view ni Mayon na walang bayad sa parking fee or entrance fee, Kamalig Bypass Road ang may sagot sa inyo. So, dito sa may Kamalig Bypass Road, diretsuhin nyo lang yan, tapos kakanan kayo, andun na yung 7-Eleven. So, actually maaraw ngayon, 4:28 ng hapon, pero din siya ganun kainit katulad kanina na, alam mo yun, nakakatamad. Pero guys, really, sobrang ganda ng panahon. Hindi nagpakita si Mayon na naman, pero wala, sobrang ganda pa rin. Isa sa mga masasayang experience ko sa pag-ride ay yung nasi-share ko yung passion and hobby sa mga taong mahilig din magmotor katulad ng mga kasama natin dito. Kaya maraming salamat sa kanila dahil pinuntahan namin ang lugar na magkakasama. Wala man tayong ipon pero marami naman tayong naipon na alaala. So nag-change of plan, magdadaraga church lang daw kami para mas mabilis. Tara! Medyo mahirap lang ng onti ito kasi pahon.
Long time no see, Daraga Church. Uy, parang may kinasal ah. May kinasal. Wey, congrats sa kanila. May kinasal. Mabuhay ang bagong kasal. Mabuhay, mabuhay. Mabuhay ang mga posa sa tapat ko. Ito na lang kami magpa-park. Kung hindi ako nagkakamali, ito na ata yung pangatlong beses ko rin pumunta dito sa may Daraga Church. Pero every time na pupunta ako rito, kung walang kinakasal, may binyag, or may event na ginagawa sa loob. Kaya kailangan natin bumalik dito dahil kailangan natin masilip yung loob ng simbahan. Kaya kung may chance din kayo makapunta rito, huwag niyong kalimutan sumilip sa loob. So guys, andito tayo sa may Daraga Church and pupunta na tayo ng Kagsawa Ruins. Alam niyo yung Daraga Church, ito yung parang motor na classic, timeless beauty. Napakaganda, di ba? Tapos ang katapat niya si Mayon. Grabe naman yun. So pupunta na tayo ng Kagsawa Ruins, 10 minutes, 3.5 km away. Sundan nyo na lang tong ginawa namin itinerary kasi inuuna namin yung mga magkakalapit. Tapos doon kami sa may last stop kung saan kami mag-stay. Malapit na yung Kagsawa Ruins sa may Mayon Lodge. Tsaka yung pag-i-stay natin. Papakita ko naman sa inyo ulit yung pinag-stay natin. Pero nasa ano rin yun, nasa unang vlog natin. Bye-bye Daraga Church. Welcome to Kagsawa. Dito tayo kakain, dito tayo mag-last stop. At dito rin tayo matutulog. Ano ito yung lodge ko, alam ko sa right side yun eh. Ito na. Kompleto kayo? 6 o'clock magsasara na to, so wala na tayo. 6 o'clock? 6 o'clock. So, parada na lang ay, tapos ayusin na natin. Pwede na tayo diretso ng lunch namin. May 20 minutes pa. 20 minutes, ayaw nyo pumasok? Ay, ako, hindi na. 20 minutes, mabilisan. May bayad ha? Nga, meron yun. Wala. Nasa loob na rin si Najee. Sa sarap na. Tara. 20 minutes. 100 pesos. Parking fee, 50 pesos. Sayang kasi oh. So guys, napakaganda po ng Kagsawa Ruins. Hanggang 7 o'clock naman daw pala sila. Mabalik tayo. Mas magandang clearing ngayon kasi sa last time na bumalik tayo. Dito yung tuktok. Nagpakita na yung tuktok. Tapos doon pala tayo kakain. May kainan doon. So doon na tayo mag-dinner. Keep me dancing till I'm dead. 'Cause I could run a mile like this. Yan yung mga sili ice cream. May ubi na sila oh. Try mo Ma'am Dali. Mahilig ka ba sa maanghang? Kahit di ka mahilig, kailangan i-try mo yan. Ito yung ulam nila. May Bicol Express kayo? Ay, meron. Ito ba? Isang Bicol Express ang kanin. Ano yung santol? Ano po itong santol? Gulay? Gulay po. Gulay. Tsaka isang santol, tikman nga natin yan. Isang santol, isang bacon, isang raspo. Manghang po to? Sobra? Sakto lang. Sakto lang. Try natin. Nasa last stop na tayo ng itinerary natin sa Albay. Sobrang dami rin natin pinuntahan. Actually, nabawasan pa nga na isa yan. Kaya pag pupunta kayo rito, make sure na iplanuhin nyo rin yung oras ninyo para maabutan nyo lahat. Guys, ito yung pagkain natin, Bicol tsaka yung santol. Nagpakita na si Mayon kung kailan matatapos na yung araw. Kanina, ang ganda na mga pinuntahan natin tourist spots. Tapos di nagpapakita, nagtatago. Ngayon, nagpakita na siya oh. Naglalaba si Mayon. Yun oh. Active talaga yun oh. Yun, lumalakas siya oh. Sobrang daming stars dyan. Sarap mag-stargazing. So ito na yung second time nakakainin yung Bicol Express dito. Itatry ko tong santol. Curious ako ano itong santol. Bakit santol yung pangalan? Saan ginataang santol? Santol talaga yun? Santol? Nakatikim ako niyan sa Bicolano din. Hindi ko alam na kinakain pala siya. Ang sarap. Sarap nga. Para siyang nilaing. Pero No, para sa laing. Oo. Galing ha? Santol. Santol daw to. Ano yan, sir?
Pero maanghang. Sabi niya ate, hindi daw maanghang. Anghang. Parang ka nakaraan yung sili ko, ginawang extreme. Sabi ko level 1 na. Baka para sa kanila kasi hindi mga. Sa bagay. Yan siya na guys. Gusto ko naman maanghang, pero hindi mo ganito kaanghang. Busog, gutom, pagod, halo-halo. Ang lagkit ko. Pagdating ko sa maliligo ka agad ako. Sa RMA. And wala silang 10 hours. 10 hours na sana. So 12 hours is 900. Diyan tayo ulit mag-stay. Diyan din nata ako dati. So, ipipin ko lang. Dito yung mapa natin. Sa Kagsawa Ruins. Like 1 minute lang away. Itong pinag-i-stayan natin. So, sobrang lapit lang. Guys, iniwan ko muna bukas si Blanca. Mag-room check muna tayo. Ito yung room for 900 pesos. 12 hours. Actually, sabi ko nga 10 lang sana. Kaso wala talaga silang 10 eh. May aircon naman. So, ito yung kanilang CR. Okay naman. So, ito yung name. So, ito yung room rates nila. So guys, good evening at may dumi pa ako sa mukha. And sobrang nakakapagod pero okay lang. Andito tayo sa room. Hindi ko na papakita yung room kasi nakakalat yung gamit ko kung saan saan. Ayun yung reason kung bakit mag-isa lang ako sa room. Kasi makakasama ko yung sila, magkakasama sila sa pinag-i-stayan nila. And yung iba hiwalay din kasi sila na pinapili ko ng kung saan nila gusto mag-stay. Pero nag-offer naman ako. Pero yun nga, naghanap sila ng transient. Ayun. So, ayun, nag-ayos ako ng gamit. Nire-ready ko na rin yung gamit para bukas. Nag-charge ako ng mga gamit ko. Kaya, ayun din, nag-separate ako ng room kasi kailangan ko ng charger na... Kailangan ko ng pwesto para makapag-charge ng mga gamit. Kaya nakakalat kasi gamit ko eh. So, ayun lang guys. Matutulog na muna tayo. Mukhang dito ko natatapusin yung content. But before we end the content, gusto ko lang bigyan ulit ng feedback. Yung mga dinaanan natin. So far, so good guys. Mas maganda na yung kalsada ngayon kumpara sa dinaanan ko nakaraan na ginagawa. Tsaka mas malala yung lubak. Promise, mas malala yung lubak nung February, mga gano'n, last week. So, now is the time to go to Bicol. Medyo mas okay siya since last time. Pero hindi pa rin nawawala yung mga lubak. Pero promise, mas onti na siya. Good luck sa amin bukas. And papunta tayo sa Sorsogon and Matnog. Kasama sila. Excited din ako. Pero gigising muna kami na maaga para kumain. And abangan nyo na sa part 2 yung video. So guys, matutulog na ako. And see you on the next content. Salamat ulit sa pagsama. Bye-bye!